Okay, magandang gabi, magandang araw, magandang maga o magandang tanghali. O anumang oras kayo nakapanood itong video kong ito, ay magandang araw sa inyong lahat. Okay, so ngayon mayroon akong ipakita sa inyo yung ginawa kong power bank. At sana ito ay makatulong sa gustong gumawa din ng power bank, kasi ito ay step by step na naging success yung ginawa kong power bank. Okay? Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like din, and then comment sa baba kung mayroon kayong tanong o mayroon kayong sabihin. Okay? So tingnan niyo yung power bank ko. So ngayon gagawa tayo ng power bank. Itong mga battery ito ay galing sa mga sirang laptop, kinukulik ko. So pinipili ko yung pwede pang gamitin para dito sa power bank. So may sirang power bank na hindi na ginagamit. Ito ito yung ano niya, yung board. So ang battery nito, ito dati ito. So kasi nasira yung switch nito. Ito ang switch niya, yung para ma-on dito talaga. Nasira, hindi na na-charge. Okay pa naman ito sana. Kaya lang na-standby ito ng matagal, hindi na nagamit kasi hindi na na-charge. So bumili yung anak ko ng yung malaking power bank. So ngayon, palitan natin itong kanyang lumang battery dito sa mga battery ito. Actually, ito ay lahat ay 5 volts. Standard dito sa battery, mga 5 volts. Ito. So dalawang battery lang ito ang katumbas nito dito sa dating power bank. Ito. So parallel yan, no? So negative, positive. So ganun pa rin. Kung iparallel mo ang kahit ilang battery, parallel ang pagka-connect, hindi nagbago yung volts. Lumalaki lang yung amperahe niya. Okay? Pero kapag gawin mong series, tulad nito, series ganyan, yan, series yan. Ito ang positive, dito yung negative, positive. I-series mo yan. Ito ay 5 volts, 5 volts nito, 4.5 yata, 4.5 volts yung standard nito pala. So maging kung 5 volts ang bawat ito parallel kasi ito, ang bawat isa nakaparallel. Halimbawa 3.7 volts or 5 volts or 4.5 volts ang nito. So kapag iparallel mo, hindi nagbago yung voltahe niya, ganun pa rin, 5 volts. Pero kapag i-series mo, ganyan, parehong 5 volts, nahimong 10 volts na yan. Kasi naka-series siya. Okay? Pero yung mga power bank, kasi yung cellphone natin ay talagang 5 volts lang yan. Yan yung battery. Kaya pwedeng i-connect sa computer o sa laptop, yung sa USB. Kasi yung isa sa mga power source sa USB is 5 volts lang yan. Kaya pwede yung cellphone i-connect mo sa computer kasi may 5 volts doon na supply. Yung isa sa mga apat na mga wire doon sa USB. Okay? Tulad nito, USB. So ang USB ito, ang isa nito yung sa bandang tabi ay 5 volts yan. 5 volts. So saan ba kukuha ng 5 volts na supply ang USB ito? So dito sa battery. Ito naka-series 5 volts yan. Naka-series. So kahit ilang hindi pala series, no? Parallel. Parallel. 5 volts yan, parallel. Kahit ilang battery ang gawin mong parallel, 5 volts pa rin yan. Ganyan. 8 battery, parallel mo, 5 volts pa rin yan. Okay? So bawat isa 5 volts. Kaya lang ginawa mong parallel, maging malaki yung kanyang amperahe.
So ibig sabihin matagal maubos yung kuryente niya. Kapag naka-charge siya, gamitin mo dahil marami sila. So ganun pa din ang volts, 5 volts. Kaya lang marami sila na naging naging parallel na 5 volts. Matagal maubos ang kuryente niya, hindi siya madaling manglubat. Kumpara dito sa dalawa at saka yung isa lang, kapag gamitin mo sa pag-charge ay daling malubat kasi konti lang, maliit lang yung na-charge niya na kuryente. Okay? So gawa tayo ng power bank. Gamitin ko itong dating power bank, hindi na nagamit. I-connect ko, magkuha tayo ng source ng voltahe dito sa power bank, dito sa mga battery ito. So gawin natin 8 na battery instead na dalawa lang na 5 volts, 8 5 volts na. So lumalaki yung kanyang amperahe. So matagal yang maubos ang kuryente niya kapag gamitin sa pag-charge. So, galing dito sa power bank na to. Okay? So i-connect na natin ito. Yan. I-connect natin yan lahat. Yan sa ibig sabihin sa parallel, ang bawat isang battery nito ay konektado. At dito rin konektado. So kukuha tayo dito ng wire papunta dito kasi ito ang negative. Tandaan nyo, ang negative sa battery ng ganito, yung walang ganito. Itong may parang groove, no? Ito. So ito yung positive, ito yung negative. So kapag iparallel mo yan, tandaan nyo, huwag ninyo bantayan yung walang isang nagkamali. Dapat lahat yan ay dito ang positive at saka dito ang negative. Okay? So kapag may isang nagkamali dyan, masira talaga yung battery mo at hindi mag-function. Okay? Connect natin yan. Bago natin i-connect, mahirap i-connect kapag nakahiwalay, hindi dikit-dikit. So gawin natin dikit-dikit. Ang gawin ko dito ay lagyan natin ng electrical tape, ganun, no? Parang maging isa na lang siya na nakadikit-dikit. Siya nga pala, bago ka gawa ng ganito, dapat i-check mo yung bawat isang battery. Ito, naka-check ito lahat. Ito yung mga hindi na gumagana ng mga battery. So pinili ko ito galing dito sa mga battery ito. Ito okay pa itong 4 sana, kaya lang 4 lang. Iba ang voltahe kasi nito dito sa mga pula. So hindi sila match. So itong mga pula lang ang nagka-match. Pero okay pa ito yung voltahe niyan. Pero ito hindi na talaga gumagana. So yung iba may diferensya na talaga. Hindi na siya tulad dito na ang voltahe niya ay accurate talaga. Okay? So i-connect natin yan. Ito ang positive. Yan. Ito ang negative. So pagdugtong-dugtongin natin dito lahat. At saka ito. Tapos mula dito sa sa power bank na dati, itong pula ay positive. Yan, connect natin. Yung negative, yung ganyan lang. No? At saka pwede ka nang mag-charge dito kapag ito ay mayroon ng charge din. Ito may charge na ito. Kasi good ang volts niya. Ito ng isa, ito naka-ground kanina, umiinit siya. Ibig sabihin malakas ang kuryente niya. Yung charge niya. No? Init pa nga. Kaya lang nakadikit dito kanina, yung isa ito, nakadikit dito. So umiinit siya, nag-apoy kanina. So inano ko agad, kaya hindi na to pwede. Parang may sira na yan. Okay, so ipunin ko na yan. Tingnan natin. Dapat mag-ingat din dito kasi itong ganito, kapag nakadikit ito sa ito, kapag maalis ang parang tabon dito, cover dito, nakadikit yan.
sasabog ito, mag-aapoy ito, iinit ito. Yan. Kaya itong isang klaseng pag install nila, mayroong insulator ito, saka ito. Itong dalawa wala. Kaya mag-ingat na hindi makadikit ito dito sa part dito, no, sa battery nito. Meron pala itong insulator, lalim lang yung green yan. So ito din, ganito rin. Dapat anyway, dito hindi banda sa negative pala, hindi problema kasi mula dito hanggang dito yan negative yan lahat. Yung positive lang ay dito sa center ito. Kaya kapag ito ay nakadikit dito sa negative niya, mag-iinit ng battery, mag-aapoy yan. Okay, so kaya ingatan na hindi siya ang positive hindi makadikit sa negative. So ito hindi problema kahit magdikit-dikit pa yan kasi hanggang dito yan connected yan, negative yan. Ito lang yung positive. Okay, ito na. Okay, testera natin itong mga good battery. So sinsya na sira yung yung tester ko ito. Lagay natin dito sa 10 volts yan. Lagay natin sa 10 volts DCV. Tapos i-testing natin dito ang bawat isang battery kasi parang makita natin kung ito ba ay good. Yan, testing ito. Dito yan 4 volts. Okay, 4 volts siya. So ito namang isa. Yan, parehas sila. Ito namang isa. Ito. Yan, ganoon din. Dito naman. Okay, so dapat parehas sila lahat. Yan. Ito naman. Okay. Ganoon din. Ito. Ganoon din. Saka ito. Para medyo konti siya pero walang problema yan, maliit lang. Parang hindi ata nakadikit maayo masyado. Ito pala ganoon talaga, parang medyo mahina. Okay lang yan, konti lang diferensya. Ito, yan. So ito lang ang medyo may problema konti, itong isa nito. Pero tingnan natin ngayon kung walang problema. So, kumpara dito sa iba, ito may problema talaga. Ito. Yan, ayaw talaga. Wala talaga. Ito, wala talaga ito. Sira talaga ito. Yan, wala. Ito, wala. Wala din. Ito lang yung medyo okay. Pero, ano siya. Ayun, kunti lang. Yung volts na parang hindi naka-charge ito. Ito medyo okay din ito. Yan. Parang pare-parehas ito. Yan sila magkapareha. Ito yung umiinit kanina. Tingnan natin kung okay na siya. Ayan, okay. So, pwede palang palitan natin itong isa. Itong parang may problema. Saan ba yun? Okay, tingnan natin yung may problema konti. Saan na yun? Ito ata. Yan. So, palitan ko ito. Na, tapos na sila. Okay. So, try natin. Kasi burn out dito sa amin mula kaninang alas 8 at babalik ang kuryente mayang alas 4. Kaya naisipan kong gumawa ng power bank. Okay, ito. So dito tayo sa sa aming
lutuan, paglulutuan. So hindi ako makapag-sulda dito kasi walang kuryente. So ang gamitin ko sa pagsulda ay ito. Yan. Gamit ang uling. Painitin natin yan at yan ang gamitin ko pagsulda. Pag masulda na ito, try natin na i-charge yung mga cellphone namin kasi yung iba ng cellphone namin ay hindi na gumana. Lobat na talaga. Okay. So, hintayin natin. So, tapos nang nasulda, ito. Soldado na lahat. Dito sa may negative at saka dito sa positive. Okay, nilagyan ko na rin ng tape. So, ito mayroon ng connection sa dating board ng power bank namin. So ito na, try natin i-on. Yan, so naka 2 bars na siya. Okay, ang power bank na ito ay dati mayroong flashlight, double purpose. Pwede gamitin from flashlight pang charge. So ito ang switch niya. Gumagana na talaga. So tingnan natin kapag okay na ba yung flashlight niya. Yan, okay na. So gumagana yung flashlight, kaso lang may sira yung dalawang lead. Ito konti lang ang nag-ilaw at saka ito hindi na umiilaw. So yan. So itong ito banda, lagyan natin yan ng karton. At saka dito tabunan natin yan parang maganda tingnan at saka hindi delikado kasi open ito at saka hindi magandang pagkasulda dahil yung gamit ko yung doon lang sa may dapugan namin. Yan. Okay, try na natin ito sa pag-charge. So ang cellphone kong ito may naka-charge siya ng konti kanina. So may 3% na lang yung charge niya. So charge natin dito sa aking power bank na ginawa. Okay, ito saksak natin dito. Yan. Okay. Yan na. At saka i-charge dito sa aking cellphone. Yan. So naka 2% siya. 3% kanina kasi naka-open siya. So 2%. Pero charging na siya. Yan, may flash. Charging na siya. So hintayin natin maging 3 yan sa pag-charge galing dito sa may power bank. Okay? Yan. Okay. Yan. Hintayin natin maging 3% na siya. Charging. So patayin muna natin yung data. Matagal yan mag-charge. Yan, 3% na. Nagtaas na yung charge niya. Okay. So, ang aking ginawang power bank successful talaga. Yan. So, pwede na ito magamit.
So pag maka full charge yan, abot yan sa 4 na bars. So dalawa pa lang kasi hindi siya naka charge. Matagal na kasi itong battery na standby, no, sa laptop. So pwede na. Let me burn out.